Muling umalma si Sara Duterte laban sa umano'y kakulangan ng kahandaan ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. sa posibleng epekto ng tumitinding tensyon at kaguluhan sa Middle East. Sa isang panayam sa Davao City, giniit ng Vice Presidente na matagal nang may mababala tungkol sa posibilidad ng pagsiklab ng digmaan sa rehiyon. Ayon sa kanya, noong 2022 pa lamang ay malakas na ang mga ulat tungkol sa banta ng giyera sa Middle East, kaya dapat ay noon pa lang naghanda na ang pamahalaan. Ayon kay Duterte, kung maagap sana ang gobyerno, dapat ay may malinaw na plano na kung paano haharapin ang mga problemang maaring idulot ng digmaan sa Gulf region, lalo na sa ekonomiya at sa supply ng langis. Aniya, kung may paghahanda man, hindi ito nakikita ng publiko. Wala rin umano siyang nakikitang konkretong hakbang o solusyon mula sa administrasyon para tugunan ang mga problemang posibleng maranasan ng bansa sa mga susunod na buwan at taon. Dagdag pa ng Vice Presidente kung paano umano hinahawakan ng administrasyon ang issue ng maanumalyang flood control projects, ganoon din ang maaaring mangyari sa pagtugon sa krisis sa Middle East. Ayon sa kanya, halos isang taon na ang lumipas, ngunit wala pa ring napapanagot sa umano'y flood control corruption scandal na may kinalaman sa mga budget noong 2023 hanggang 2025. Giit ni Duterte, kung walang malinaw na aksyon at seryosong investigasyon sa mga ganitong issue, mahihirapan ang publiko na maniwalang magiging handa ang pamahalaan sa mga epekto ng digmaan sa Middle East. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Richard and Erica Mata. Ang ganda ng pagka-analyze niya nito, yung political chess game ni BP Inday Sara. So, kunwari, ito na yung political chess game. Kunwari, ma-impeach si BP Sara sa Congress, ito at ang mga next possibilities. Yan na, sa Senado. Scenario 1, maaaring hindi siya i-convict ng Senado. Dahil may mga senador na tatakbo ulit sa 2028 at baka matakot silang magalit ang milyong-milyong supporters ni BP Sara. What if may under-the-table deals, pressure, o political threats para maitulak ang conviction at ma-impeach talaga si BP Sara para ma-disqualify na tumakbo as president? Yan. Posibilidad din. So, agree ako dito. First scenario is panalo siya saan? Panalo siya sa Senado. Ma-acquit siya. Yan ang aking gut feel. Kaya lang, wag nating alisin din yung possibility na i-pressure ng palasyo ang mga senador. Granting na may pressure. Kung mangyari yon, may pressure, my next possible move sa chessboard but must be done earlier. Scenario 2. Magre-resign si BP Sara bilang BP bago matapos ang proseso. Mawawala ang impeachment dahil wala ng opisyal na tatanggalin sa pwesto. Ibig sabihin, hindi na rin maipapataw ang disqualification. So, yeah, another scenario yan. Kalang palagay ko malabo. Knowing the character of BP Sara na palaban, hindi siya magre-resign. True in true yan. Mas gugustuhin pa niyang makonvict kaysa yung mag-resign. Okay, so scenario to wala. Kasi kahit magre-resign, kahit makonvict siya, mag-i-endorse pa rin siya ng kandidato niya. At sabi ni Congressman Edgar Erese, kung makonvict si BP Sara sa Senado, baka lalong magalit ang taong bayan. Dilawan yan, Liberal Party, hindi siya DDS. Lalong magalit ang taong bayan at kahit sinong i-endorse ni BP Sara mananalo. And agree ako dyan. Kaya lang,
for the sake of gay discussion kay Dr. Mata, kasi ito yung kanyang mga senaryo eh. Magre-resign para makatakbo ulit. Okay, so scenario 3. Nag-resign siya, so hindi na siya impeachable official, kakasuhan na siya ngayon ng ombudsman. Kunwari, kakasuhan siya pagkatapos niyang mag-resign para ma-disqualify. Pero sa batas ng Pilipinas, akusasyon lang yan. Hanggat walang final conviction, pwede pa tumakbo. At sa Pilipinas, ang final conviction sa court pwedeng umabot ng 5 to 10 years o higit pa dahil dadaan pa sa appeals hanggang sa Supreme Court ng Pilipinas. Tama naman to. Tingnan nyo si Franz Castro. Convicted na siya sa RTC, in-affirm na ng Court of Appeals. Ngayon, ang kaso niya nasa Supreme Court. Naghihintay pa ng desisyon ng Supreme Court. Ganon din Maria Riza, yung CEO ng Rappler. Convicted sa RTC, affirmed by Court of Appeals, nandun ngayon sa Supreme Court. Kaya matagal. So, dahil matagal ang conviction, tuloy pa rin ang pagkandidato ni BP Sara. Okay? Sa madaling sabi, resign. O, sige lang. Pwede. Kasuhan, check. Kasuhan nila. Pero, walang final conviction. Pwede pa rin tumakbo sa pagka-presidente. Sa politika, parang chess. Maraming galaw. Maraming strategy. Pero sa huli, checkmate lang ang tunay na katapusan. BP Sara, malinaw na presidente sa 2028 kahit ano pang script na gawin ninyo. Correct. So, nagbasa ako sa mga comments, ang nabasa kong comments ganito. Sa chess, ang pinaka least is the pawn. Pwede mong sacrifice yan. Pawn, pwede mong ipakain. So, sa political chess game ngayon, si BP Sara is like a pawn. Kaliwat kanan, ang batikos, pinagtutulungan, parang nag-iisa na lang siya. Kailang, ganito, yung pawn, pagsuportahan ng taong bayan, si BP Sara, sino yung taong bayan? Yan na yung bishop, knight, rook, sino pa dyan, susuportahan nila. Mamaya, sa pagsuporta ng taong bayan ng ibang pieces sa chessboard, yung pawn na yon magiging queen. Ngayon, kahit tanggalin nyo yan sa impeachment, granting na makonvict. So, na-convict si BP Sara, ordinaryong Pilipino na lang siya, pawn na lang siya. Kailang, ang mga ordinaryong Pilipino, ngayon, ang magtutulak kay BP Sara, magagalit sila dahil sa kaya conviction na binigay sa kanya, hanggang makakarating siya doon sa ng kalaban, yung pawn magiging queen. Ganon yon. Kaya nga, kahit anong senaryo, panalo si BP Sara sa political chess game na ito. So, good luck na lang, Senator Risa Ontiveros. Sino pa yung Bam Aquino? Sino pa yan? John B. Cremulya, ang mga makakaliwa. So, nakikita ko yan. 4 ang pinaka mababang number of candidates sa presidente. Kandidato ng Dilawan, kandidato ni Marcos, kandidato ng mga makakaliwa, pang-4 si BP Sara. So, it's a 4-way fight.